mga tanggapan po ng pamahalaan kabilang na ang mga nasa ilalim ng executive branch ang nagpapatupad ng 4-day work week para makatipid sa konsumo sa langis at kuryente dahil sa sobrang taas po ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng gulo sa Middle East. At isa sa mga ahensya na nag-adapt ng 4-day work week ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. At para alamin kung papaano ang bagong setup sa pasok sa trabaho ng mga kawani ng DSWD, makakasama natin this morning DSWD spokesperson, Assistant Secretary Erin Dumlao. Good morning po, Asek Dumlao. Thank you for joining us this morning po. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Thank you very much, Asek. Ang unang tanong ko, itong 4-day work set up nyo po dito sa DSWD, paano po ba ang magiging adjustment dito sa inyong mga empleyado po? Well, Miss Annie, tama po ang Department of Social Welfare and Development ay nagpapatupad nga po ng compressed 4-day work week. Ibig sabihin lang po nito, yung working hours natin ay imbes na 5 days na tig 8 hours kada araw, ginagawa po natin na mas mahaba yung oras natin for the 4 days. 10 hours po yan, no, para ma-complete pa rin natin yung 40 hours. At wala naman pong mababago, patuloy pa rin naman yung, or same pa rin yung workload, yung productivity expectations. Yun nga lang po, no, mas pinahaba na yung oras ng ating pong pagtatrabaho. But Miss Annie, hindi po lahat ng aming tanggapan ay mag-i-implement nung compressed work week. Kasi meron pong mga frontline services tayo na araw-araw pa rin dapat na ipapatupad o na isasagawa. Kabilang dyan, of course, yung ating disaster response command center kasi 24/7 po ang operation niya na nagbabantay sa mga iba't ibang mga kalamidad o mga emergencies na nagaganap sa ating bansa. Gayon din po yung ating crisis intervention unit kasi araw-araw pa rin po tayong mag-serve sa mga individuals in crisis situation. Gayon din po yung ating pag-abot program operations. Araw-araw pa rin po tayo na magtutungo sa mga lansangan para matulungan yung mga families and individuals in situation. Gayon din po yung minors traveling abroad, Central Processing Office, dahil yung pong mga authority to travel ng mga kabataan na magta-travel without their parents or their guardians ay kinakailangan pa rin po na magpatuloy. Gayon din po yung ating walang gutom kitchen, araw-araw pa rin po tayo magsisilbi sa ating pong mga kababayan na nagugutom, yung ating centers and residential care facilities, and of course, yung iba pang mga tanggapan ng Pantawid Pamilyang Pilipino program kasi araw-araw pa rin po tayo na may mga siniserve na mga clients at mga beneficiaries. So, yun po yung mga frontline services natin na patuloy pa rin po na magsasagawa ng ating mga serbisyo upang matugunan yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin na nagtutungo sa ating pong mga tanggapan. Okay, emphasize ko lang ito. Asek, yung tungkol doon sa tanggapan na hindi maapektuhan is the crisis intervention. Ito po yung mga humihingi ng tulong, yung medical, burial, and transportation assistance. Hindi ito maapektuhan kasi on a daily basis talaga po may mga humihingi. So meaning to say, they can go there on a regular basis. That's Monday until Friday. Tama po, Asek? That's correct. Yung pong crisis intervention unit natin, yung pong opisina nagpapatupad nga po ng assistance to individuals in crisis situation ay patuloy po na magsisilbi Monday to Friday. Exempted po sila dun sa compressed work week. Okay. Under the 4-day work week, Asek, ano yung mga hakbang na gagawin ng DSWD sa loob ng inyo pong departamento para ma-minimize ang konsumo po ng langis at syempre kasama na po doon yung kuryente? Well, yes, meron pong inilabas na direktiba ang aming pong buting secretary, Rex Gatchalian, para sa maayos na pagpapatupad ng department-wide compressed work week arrangement. So sabi ko nga po kanina, meron tayong schedule ng opisina na kung dati-dati ay 8 to 5, yung normal working hours natin,
Ngayon po ay gagawin natin 10 hours. So that's 7 to 6, or for some, that will be 8 to 7. Ang mahalaga po, by 7 o'clock, wala na pong kumbaga operations. Dapat nakasara na po yung ating mga electrical lighting, yung ding pong ating mga sasakyan ay dapat naka-park na rin po, so that no unnecessary expenditures or excess in excess ay makonsume natin. Bahagi yan ng ating isinasagawa na pagtitipid. And of course, yung ding pong mga iba nating mga tanggapan ay, sabi ko nga, by Friday dapat wala po iyan operations unless there is really an emergency or there's a need kung saan kinakailangan nating i-justify why the operations of that office will continue despite the implementation nga po of the compressed work week. Okay, Yusek, isa na lang, short lang po, in the event na mayroon tayong disaster na mangyari, pwedeng ma-revert, pwede pong ma-suspend itong 4-day work week ninyo po? That's correct, Miss Annie. In case po of any emergencies, automatiko po na yung mga ibang mga tanggapan na may mga related tasks. Halimbawa po yung Disaster Response Management Group, yung aming Luzon Disaster Resource Center, yung Visayas Disaster Resource Center, babalik po yan sa normal operations, and other offices na meron pong kinalaman din, kagaya ng financial service. Of course, magre-report din po iyan kasi may mga dokumento na kinakailangan pong isaayos kapag may mga disasters or emergencies. Okay, at this point po, Sec. Irene, ano po yung mensahe nyo sa publiko sa usaping ito? Please go ahead and thank you. Annie, again, ang Department of Social Welfare Development ay nakikiisa po doon sa isinasagawa natin na pag-reduce ng fuel consumption by at least 10% ang ating pong pamahalaan. At para ma-comply nga po natin itong national conservation mandates effectively while ensuring uninterrupted delivery ng aming pong mga social protection services. Tiyakin ng DSWD, kasama na po dyan ang central office, ang mga field offices namin, pati na yung mga satellite offices ay magiging maayos yung pagsasagawa o pagpapatupad ng iba't ibang mga programs and services despite the compressed work week arrangement. So hindi po kinakailangan mangamba o mag-alala ng ating pong mga kababayan sapagkat patuloy pa rin yung productivity expectations, yung workload ng aming pong mga kawani, and yung namang pong mga frontline services namin ay exempted from this compressed work week. So yung pong mga essential services of the department will continue and will not be interrupted or will not be hampered because nga po of this new work arrangement. So again, patuloy po yung maagap at mapagalingang serbisyo ng DSWD. Maraming salamat, Asek Irene Dumlao from the Department of Social Welfare Development. Keep safe po, ma'am. Good morning. Magandang umaga po at maraming salamat.